Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po mga kaagapay dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito po ang inyong kasama si Kuya Pilo Laharca, Coach Pilo right here. And we're working together para patuloy pong mapakinggan ang mga dinaramdam ng mga kaagapay natin. Dahil dito sa Heartline, pinakikinggan ang inyong nararamdaman. Magandang gabi mga kaagapay. Welcome po muli dito sa isa na namang gabi na marami tayong tatalakayin patungkol sa mga katanungan ninyo sa puso, sa relasyon, sa buhay. At ang karunungan ng Diyos ay sumaatin nawa lagi. Kamusta po kayo? Ano ang balita sa inyo? At patuloy na nagpe-pray at pinapanalangin namin ang bawat isa sapagkat sa mga pagkakataong ganito na alam natin na mayroong mga taong nagre-recover pa sa mga salanta ng bagyo, ay pinapanalangin namin kayo. Sa panandaliang ito ay kami ay nagbibigay ng pagpapala at blessing sa inyo lahat na nakikinig ngayon dito sa ating Heartline program sa 702 DCAS, Kaagapay ng Sambayanan. At ito'y mapapakinggan sa Radio TV mula sa Facebook. You'll be able to see them on our screen sa computer. At doon sa mga maraming kaagapay natin na nakikinig sa radyo, sa AM Radio 702 DZAS. At salamat sa Panginoon sapagkat number 3 tayo sa estasyon na andito sa Maynila. Thank you very much for constantly supporting. And magandang gabi sa inyo dahil napakaganda ng ating guest. Ang guest natin, kitang-kita nyo naman kung kayo ay nasa Facebook. Pero ang guest natin dito ay isa sa mga naging kaibigan ko doon sa Alliance Graduate School. At isa sa mga mahusay na counseling schools ang Alliance Graduate School. At siya ay continually nagpa-practice ng counseling doon sa mga MA students ng Alliance Graduate School. Isa siyang Registered Guidance Counseling Minister at Registered Guidance Counselor sa PRC. Active sa Alliance Christian Gospel Church sa North Caloocan. At doon ay nagko-conduct din siya ng counseling ministry doon. At syempre, meron siyang private practice na online counseling. Pwede siyang makontak. Siya ay head ng children's ministry ng Alliance Christian Gospel Church sa North Caloocan. Doon mga taga nasa Fairview, tsaka yung mga nasa malapit dyan sa Novaliches, sa Bagong Silang, yung mga tao dyan. Okay? Kamusta kayo na dyan? At siya ay may asawa na po, may 3 anak at married to Samuel Falsis. Talagang she's a very supportive wife and thank you talaga sa buhay nitong aking kaibigan nito. Walang iba kundi si Ate Cheryl Falsis. Hello! Magandang gabi, Ate Cheryl. Good evening, Kuya Pilo. Magandang gabi at maganda ka talaga kaysa pa sa gabi. Di ba, mga kaagapay? Doon sa mga nakakita sa kanya. Pero pagka narinig nyo, boses pa lang, alam nyo maganda na siya. Pabati naman dyan, Ate Cheryl. Kamusta? Mabuti, Kuya Pilo. Maraming salamat for the opportunity to partner with you sa inyong programa. At binabati ko ang lahat ng ating mga tagapakinig. Kumusta po kayo? Yan. Naku, alam mo ba, Ate Cheryl, konting araw na lang dahil ngayon ay 13 ng Nobyembre. Konting araw na lang, naku, Pasko na. Ano bang mga bagay na pinaplano nyo this coming Christmas? Pag Christmas kasi usually merong 'di ba? Reunion, no? Yes. Together ng family. Yan. Usually pag Christmas, yan, nagsasama-sama ang magkakapatid, magpipinsan, no, to celebrate Christmas together. Yeah. Alam mo,
Marami mga tao naghahangad ng simpleng Christmas this year. At maganda naman na magkaroon ng simpleng Christmas. Kami, pagka simpleng Christmas, wala, hindi na kami masyadong naghahanda. Pray lang kami together, me and my wife. Ayan, sa bahay. Then, magla-light kami ng kandila, sing songs, and Mm. worship the Lord. Kayo, anong ginagawa niyo para sa simpleng Christmas? Ayan. Usually, meron kaming tawag dito, games, Yan. merong exchange gift, yan. Tapos si husband siya ay nagbibigay ng short reflection Mm. about Christmas, yan. Yeah. And then mga pasasalamat sa Yes. Panginoon, no? Iyon ang maganda. Pasalamat sa Panginoon. Ang may birthday naman talaga ay si Lord. Ayan. Mm. Mm. Well, Ate Cheryl, please do. Batiin mo na ng Merry Christmas din ang inyong mga fans, ang mga gusto niyong mabati today or tonight. Yeah, syempre unang-una sa lahat, binabati ko ang mga lalaki sa aking buhay kasi tatlong lalaki yung mga anak ko eh. Plus yung husband ko. So Oh, ako ay nag-iisa ang babae sa aming ayan. pamilya. Ayan. So binabati ko ang aking loving husband, ang aking mga anak na lalaki. Merry Christmas sa inyo. Although tayo ay nagkikita-kita naman at nagbabati. Ayan. Merry Christmas sa mga churchmates ko sa Alliance Christian Gospel Church, sa mga kaibigan, sa mga kasamang counselors, no. Hmm. Ah, Cheryl, banggitin mo naman yung pangalan ni family, si husband tsaka yung dalawa mong anak. okay. So ang husband ko ay ang name niya ay Samuel, no. And he is fondly called Sam. Tapos ang mga anak ko ay si Joshua, Mhm. si Christian at si Ezra. Hello, Joshua, Christian, and Ezra. Ayan. Grabe. Iba talaga yung maraming lalaki sa buhay. Gumaganda lalo. Ano? Agang Oy, alaga oy pa. mga kaagapay ba kung ano naisip nyo Dan ha? Siya ay isang pamilya at napakaganda ng kanyang support sa kanyang mga anak. Na puro pala lalaki ang anak nyo, no? Ayun. Mm-mm. Okay, ay nako. Kaya pala nakakapa-beauty din kapag mga lalaki kasama Pero thank you at meron kayong time ngayon dahil kasi pagagandahin natin ang ating counseling session ngayon dito sa Heartline. All right? Mm. Well, unahin na natin ang ilang mga question dahil may mga tanong na dito, Ate Cheryl. Mm. Ready? Mm. Mm. Ito yung ating listener. Sabi niya, Sige. mula po pagkabata ay ikinukumpara na ako sa aking kapatid. Hanggang ngayon po ay matatanda na kami. Ay ganun pa rin. Siguro yung Mm. nanay, hindi niya nabanggit ko yung magulang. Paano ko po ma-overcome kung nasasaktan po ako at bumababa ang self-esteem ko dahil dito? Ay, ayun. So may mga tao na nung pagkabata ay ikinukumpara na sa ibang tao. Pero Mm. ngayon, ang feeling ko mukhang professional na siya. Matanda na siya ngayon. Siguro professional na siya. At parang meron pa rin kirot tungkol sa mga bagay na narinig niya ng bata. Ano kaya Mm. masabi natin? Ate Cheryl, what Yan. do you think? Alam mo, Kuya Pilo, no, natural yung nararamdaman ng Oh, ating listener yeah. at naiisip niya, no? Dahil dun at maski yung ibang nakaka-experience ng ganito, no, yung Mm. ikinukumpara sa iba, no, natural yung na makaramdam ng Sakit. sakit, no, Oo. nasaktan, Oo. at isa sa mga impact niyan is yung pagbaba ng self-esteem. Oo. Yan. Ano ba yung self-esteem? Ano ba yung self-worth? Sa Yung Tagalog, ito yung, kumpiyansa sa sarili. yes, kumpiyansya o pagpapahalaga sa sarili, Yun. no? Oo. So, kung habang bata pa, nararamdaman yung pagmamahal, pagtanggap, papuri, no, Oo. mula sa magulang at sa ibang tao, nagkakaroon ng healthy self-esteem o Self-esteem. magandang Oo. pagtingin o pagpapahalaga sa sarili. Pero kung sa paglaki, no, simula sa pagkabata, Mm. tas paglaki na ikukumpara sa kapatid o sa ibang tao, no? Pwedeng pinsan, Oo. kapitbahay, anak ng kaibigan, no, na ikukumpara.
na mas kesa sa kanya. Mas matalino, mas mabait, mas maganda, mas Mm. masipag, yan. Ano ang effect sa niya, nakakababa talaga ng self-esteem. Kasi Kuya Pilo, dahil bata pa, sabi niya bata pa nagsimula Oo. ito. Hindi pa sapat yung pag-unawa, Kuya Pilo, Kaya no? ang nangyari, naging kaisipan niya tungkol sa mundo ay siya ay mababa, walang halaga, hindi hindi binibigyan ng pagkalinga siguro ang kanya nararamdaman. Kaya parang Yan. wala siyang kumpiyansa sa buhay. Tama. Tama, Kuya Pilo. Dahil bata pa, hindi pa sapat yung pag-unawa. Yung interpretation ng isang bata, no? Ay, hindi ako matalino. Ay, bobo Kaya ako. lang, Mga ganun. di ba kapag tumatanda tayo, ay Mm. nakakalikom na tayo, nagkakaroon na tayo ng mga experience at nabibigyan na natin ng ng pagtimbang kung totoo yung ating napaniwalaan nung tayo bata pa. Yan lang kasi, malamang kung tayo ay hindi nagabayan kung paano mag-isip tungkol sa sarili, kayong lumaki ka na, ay Mm. mabibitbit mo talaga yun. At maraming ganito, ate. Maraming ganito. Totoo, Kuya. Totoo, Kuya Pilo. Marami na na ganyan na experience kasi no, hindi nga conscious ang mga magulang at hindi nila alam na ganito ang nagiging effect, no? Na apektuhan yung self-esteem ng mga anak, no? Kaya nga yung tanong nung caller natin paano niya ma-overcome, no? Yung sakit, Maganda yan, no? maganda yan. Oo, ma-recover niya, magkaroon siya ng healthy self-esteem, no? Ano nga Kung ba? simula bata, ganyan ang pagtingin niya sa sarili niya, yung nabuo niyang pagtingin sa sarili niya, ganyan, no? Mm. So, tama ka, Kuya Pilo. Dahil siya ngayon ay adult na, kumbaga, kumpleto na yung development ng kanyang prefrontal cortex, Tsaka meron na marunong na siya siya sa buhay, sapat na panigurado. pag-unawa, no? Meron na siyang sapat na pag-unawa. Kaya nga, makakatulong na baguhin niya yung nabuong pagtingin niya sa kanyang sarili nung bata pa, no? Dahil sa Bago. pagkukumpara sa kanya, paano niya gagawin ito? So number one, yung magkaroon ng healthy perspective. Anong tamang pag-iisip tungkol dito, Kuya Pilo? Yung reality na ang bawat tao may kanya-kanyang katangian, no? Tangian, oo. At ang katangian, merong kalakasan, merong Mm. limitations, no? So siya lumaki na pinapansin yung mabubuting katangian ng Mm. kapatid niya. Oo nga. Ah, this time, Kuya Pilo, ang kailangan niyang matutunan is to recognize Oo. and focus dun sa kanyang strengths, Mm. sa mga katangian niya, sa Ay, mga kalakasan niya. ay ate, Mag-focus doon. may naalala ko yung karanasan ko. Nung bata Mm, kasi ako, mga 5, 6 years old, pinapakanta ako sa sa simbahan. Yung mm, yung tipo bang meron akong role, minsan dinadamitan ako anghel mhm, para kumanta dun sa sa simbahan. Ako'y lumaki sa isang Catholic church noon at mm. ginagawa sa akin, isinasabit ako bilang anghel, kumakanta ako. Eh di, masaya ako, nakakanta ako nung bata ako. Nakasabit ka, Kuya Pilo? Oo, kasi yung anghel na bumababa mula doon sa Okay. ganon. Oo. Isinasabit Natatakot ako. ka sa bata, Siyempre, ah. nakakatakot. Tapos kumakanta ka. Nakakatakot, pero maganda yung experience. Kaya lang, Mm, nung bandang na ako, nag-aaral na ako, elementary, mga grade 5, grade 6, kumanta ako, sumali ako sa contest, pumiyok ako, tapos mm, hiyang-hiya ako, tapos hindi ako natanggap, ni-reject ako dahil kasi hindi daw ako ready. Tapos no next time sumali ako sa contest, sabi ko, ay, sandali po. Tapos sabi sa akin, hindi ka na pwede dahil kasi nagsandali ka. Sabi ko, ganun ba? Di nawala yung self-esteem ko. Parang di na ako mm. sumali ng kanta talaga. Pero later on, nung bandang high school, nag-try ako uli, pumiyok na naman ako. Di, hiyang-hiya na naman ako doon. So sabi ko, hindi na ako High school pupunta. pa naman, medyo piyukin na yun. Oo nga, high school. Di Pero, ba, nagpipinata? oo, kinalimutan ko na ang pag-awit dahil kasi sabi ko, wala, hindi na ako makakanta. Until Mm, na later, nung nag-college na ako, nag-join na ako ng worship team. Pwede naman pala. So sabi ko, kailangan itry mo pa rin. Hindi ka pwedeng mag-give up. Total,
Mm. tinatry mo naman dati, kahit na nag-fail ka, di ka dapat mag-give up. I think malaking bagay yung sinabi sa akin ng mga tiyuhin ko, tsaka ng tatay ko, nanay ko na huwag mag-give up. Ako, hindi ko sinasabi sa mga nanay at tatay ko na napahiya ako. Kasi ganun eh, no? Nung bata tayo, di ba? Ayaw mo sabihin kasi parang, parang may expectation sa'yo, tapos di mo nagawa, ganun. Pero alam ko, ngayon na-realize ko paglaki ko, hindi pala ako hihiyain ng mga magulang ko. Mahal talaga ako ng mga magulang ko. Pero realize ko din doon sa mga tiyo ko na huwag mag-give up. Eh di huwag mag-give up. Sila ang naka-inspire talaga na huwag ako mag-give up. And then, nung paglaki-laki ko pa, na-realize ko, alam ng nanay ko, kung nalaman niya lang noon, siguro todo suporta siya. Ganon ang karanasan ko. May sense ba? Parang, yun ba yung pagbubukas ng isip? Possible ba yun? Oo, yung perspective na pwede naman, huwag kang mag-give up, Oo. no? Try again, no? Hindi ibig Mm. sabihin na merong hindi magandang resulta nung una, Oo. eh, ganun na ang mga magiging resulta sa susunod, Oo nga no? eh. So, Siguro, yun nga. dapat nag engage doon sa kung ano yung naandyang oportunidad. Kung ikaw ang nahihiya, halimbawa, ikinumpara ka na ikaw mahina, di mag-engage ka doon sa mga bagay na naipapakita yung lakas mo. Kunwari, lakas mo sa mathematics o kaya sa sports. Pero kailangan mong i-engage. Dahil ang dami-dami kong nakitang mga tao na nung sinubukan nila, ayun, nakakita sila ng pagbabago. Mm-mm. Nung Yeah. So, yun nga, tama, Kuya Pilo, no, na tawag dito, kasama sa, ano yun eh, sa pagbabago ng perspective, no? Yung iba ang iyong kaisipan nung ikaw ay bata, no? Paglaki mo, may intindihan mo na eh, na, pwede akong mag-try uli, no? hmm, Meron akong mga katangian, meron akong talent, meron akong gift na ibinigay sa akin si Lord, no? Na pwede kong gamitin at pwede ko pang pagbutihin, no? ayan. Oh. Na Tapos hindi pa pwedeng totoo. posible. Maraming Oo. posibilidad. Ayun. Mm-mm, mm-mm. Wow. And also, kasi ang isa pang perspective dito is, tawag dito, wala lang perfect. Walang Kuya Pilo. perpektong No? tao. Yes. Meron kang strengths, meron ka ring limitations, di Mm. ba? Ang tamang perspective is, um, paano ako lalago o mag-grow, no? Sa areang ito. Tapos yung i-pursue mo yung growth doon sa areas na sa tingin Yes. mo ay kailangan mo ng paglago. Yan. Ayan. Ayan. Oh. Mm-mm. Kaya nga, nag-aaral tayo, di ba? Para humusay tayo sa ating mga gawain. Maging mas ganap, ma mas may competence yung ating ginagawa. Ano? Yeah. Pero mahal pa rin tayo, definitely. Ano? Mahal tayo ng mga magulang natin. Oo. Ano lang talaga, katulad no, no, yung kailangan din kasi ng education ng mga magulang no, na ano yung mga katulad niya, no, na yung ikinukumpara, no, na malaman nila na Mm. hindi dapat nagkukumpara, no? Kasi Oo. may kanya-kanyang katangian ng mga anak, no? Iba-iba ang kanilang mga katangian at nire-recognize, no? Mm. Yung mga iba't ibang katangian ng mga anak. Mm. Ako Yan. kasi, Isa pa kuya, oh, Pilo, yeah. yung pagtanggap sa sarili ng buo, Ayan, no? ayan. Yung tanggapin mo yung sarili mo ng buo, hindi lang yung, oh, dito magaling ako. Doon sa area na hindi ako magaling, hindi mo tatanggapin, no? Tanggapin mo yung sarili mo ng buo, kasama yung kalakasan, kasama yung kahinaan. You Mm. are unique, no? God created you different from your sibling, Mm. no? So pareho kayo, meron kayong strengths and weaknesses, di ba? Yeah. So, you are fearfully, sabi sa Psalm, no? 139:14, you are fearfully and wonderfully made, no? Mm. So, Mm. God created you unique, no? From others. So, pag tinanggap mo yung sarili mo, yung kabuuan mo, no? Mamahalin mo yung sarili mo, Yeah. and you are God's beloved, no? At ang Mm. kalooban ng Diyos, mahalin mo rin ang sarili mo. Yes, yes. Ha? Alam mo, natutuwa ako sa pagkakalikha ng Diyos sa atin, ano? Nilikha tayong lalaki at babae. At ang bawat isa ay mayroong strengths, ang bawat isa ay mayroong weakness. Pero, andun yung tanong, bakit nga ba may weakness ang bawat isa? So, tulad ako, lalaki ako,
Hindi naman ako nabubuntis, so weakness ko yun. Hindi ko Mm. kaya magbuntis. Ang mga babae kaya. Pero Mm. pagdating sa lakas ng katawan, mas kaya ng lalaki ang sumuong sa mga digma, sa mga matitinding mga Mm. challenge. Pero yung mga babae ay talagang mayroong mga sensitive na parts na kailangan nilang magkalinga ng mga dapat protektahan sa mga anak, mga ganun. Iba yung empathy ng babae dun sa empathy ng lalaki. At yung lalaki, pagka nag-empathize, nakikita niya ano yung pwede mo pang i-risk, ano pa yung pwede mong i-push. Yung babae, ang nakikita yung ano yung dapat protektahan, ano yung so, pare-pareho, kailangan natin ng bawat isa, kaya tayo mayroong mga Mm. weakness, ano? Oo. Talagang kailangan ng pagkilala na ang Diyos ay nilikha tayo para magkatulungan tayong lahat. Mm. Nako, Totoo. ang Parang sarap katulad naman. din sa church, 'di ba? Oo, Na iba't ibang bahagi ng katawan, no? oo, Para merong pagtutulungan at magawa, no? Kung ano oo. ang design ng Panginoon. Mm. Ayan, naku, ang ganda. Ito pa yung ito pang listener natin ay nagsabi ng tanong niya. Ito ang sabi niya. Ilang taon po akong nalulung noon sa sugal. Muntik din po kami magkahiwalay ng asawa ko, kaya inayos ko po ang buhay ko. Ilang taon ko na pong itinigil ang pagsusugal. Nagsisikap ako ngayon sa trabaho, pero lubog pa din po ako sa utang. Sa kabila Mm. ng pagsusumikap ko, ganito pa rin po. Ano po ang Mm. dapat kong gawin? Mm. Mm. Okay. Ay, Yeah. Siguro magandang tanong. nalulung sa sugal, kuya eh, kaya nagkautang-utang ito, no? No, Hmm. na ano yung kanyang ano, tawag dito. Oo. Ah, ano sabi niya dito? Ano term niya? Siya Ah, ay nalubog. Lubog. Oo. Oo, sa utang. Una sa lahat, kuya, gusto ko na yung ating listener ay i-appreciate din niya yung big wins niya, Win. no? Na Mm. itigil niya yung pagsusugal, Yeah. no? Kamuntik na sila magkahiwalay ng asawa niya, pero naiayos niya, no? Ang Mm. buhay nila. Tapos ngayon, nagsisikap siya sa kanyang trabaho, no? Appreciate din, no? Yeah. Yung kanyang big wins. Mahirap yung pinagdaanan niya at napagtagumpayan niya ito. Mm. Yeah. Ngunit, I think, no? I think isang bagay dito, no? Yung pera, kasi sa pagsusugal, madali eh. Pagka nanalo ka, malaki at madaling pera, walang masyadong effort. Kaya lang, ang konsepto doon, ang laging naiisip natin, para mabuhay tayo ay kailangan may biglang malaking pera. O kaya biglang may magbigay o mayroong panalo tayo kagad. Yun yung konsepto natin sa paghango sa ating buhay. So, tingin ko lang, Ate Cheryl, tingnan mo kung tama. Kasi nakikita ko dito na itong ating listener ay nakasalalay sa malaking pera para makahango sa buhay. Tingin mo, ito ba tama o mali? Ano? Mm, kasi yung hindi mo pinaghirapan, madali mo ring ano yan eh, no? Madali rin Hindi mo mawala. ma-appreciate, madaling mawala, madali mo magastos eh, no? Ang Mm. nakikita ko dito is, yung kailangan niyang harapin, yung reality, no? Na may consequence yung past behavior niya, no? Hindi Oo. dahil nagbago na siya, ay hindi na niya pagdadaanan yung Mm. consequence nung pagkalulong niya noon sa sugal. So Oo. ano ba ang dapat niyang gawin? So maaring ngayon nagbabayad siya Mm. ng mga utang, So, ibig no? sabihin, temporary lang yan. Binabayaran mo lang, pero Oo, matatapos kaya nga. din. Pero, siguro malaki yung kanyang pagkakautang di ba? Pero Oo. kung tuloy-tuloy niyang babayaran ito, no? Matatapos din niya yung pagkakautang niya, no? Matatagalan nga lang, no? Pero Oo. mababayaran niya. So, siguro maaari din siyang mag-isip ng mga karagdagang pagkakakitaan, no? Na mapagkukunan niya nung Mm. pandagdag, yung pambayad sa utang niya. Kasi ano niya yun responsibility niya yun, dapat niyang bayaran, Mukha siyang no? lubog sa mga babayarin eh, no? Oh, kaya nga, so kailangan niya talaga sabi naman niya nagsusumikap siya di ba? Sa Mm-mm. kanyang trabaho ngayon, no? So, maaring mag-isip ng karagdagang pagkakakitaan na Mm-mm. mapagkukunan ng pambayad
magtipid, no, sa mga essentials na gastusin para ma-prioritize yung pagbabayad sa utang. Kasi sabi niya hanggang ngayon, bakit hanggang ngayon ganoon pa rin, no? Lubog pa rin sa utang. Well, talagang ganyan, kailangang harapin sa biyaya ng Panginoon, no? At sa iyong pagsusumikap, yung consequence ng past behavior mo, no? Sa biyaya ng Panginoon at sa iyong pagsusumikap, no? Ay mabayaran niya yung kanyang utang, no? Mm. So, mag-isip ng Yeah. iba't ibang kaparaanan. Mm. Mm. Sabagay, ang utang naman ay temporary. Ito pagka nabayaran mo, pag sumikapan mong bayaran, tuloy-tuloy na yan, magiging maayos na. At ito nga, sinasabi ko doon sa mga kakilala ko na counselees na may utang, ano, pagka napagtiisan mong bayaran ng iyong mga utang, pagka natapos na yung lahat ng iyon, ipapayamang ka na. Kasi nakuha mo na yung disiplina ng pagtitipid. Nakuha mo na Mm. yung disiplina ng paglalagay sa tama ang iyong buhay. At sinasagip mo talaga yung dangal mo dito. Sinasagip mo yung sariling kalagayan. Hindi ka alipin ng iyong kayamanan. Kaya maganda ito na ginagawa niya, no? Ang mga listener natin, no? Sana kayo, kung kayo ay naando sa kalagayan ganun, huwag kayong magpapaalipin sa pera. Ibig sabihin, maging malaya kayong magbayad ng inyong mga utang para mapalaya nyo rin ang sarili ninyo sa Mm. sa pagiging alipin ng pera. Yun. Yun. What do you think, Ate Shea? Okay? So, ano lang yan? Tawag dito, tiyaga, sipag, no? Mm. Ano, at matatapos din yan, no? Hindi naman habang buhay na ikaw ay babayad ng utang, no? Pero syempre, kailangan mong i-prioritize yan, no? Mm-mm. Kasi habang may utang ka, hindi ka Mm-mm. hindi ka walang freedom eh, no? Yes. So, alam mo, Ate Shea, ano yan eh. Ito na yung panahon na maraming oportunidad na kumita. Mas madali na ngayon kaysa dati. Dati para magnegosyo ka, talagang lalabas ka ng bahay, magdadala ka ng ano, ng lamesa o kaya ng panlatag diyan, tapos saan ka pa kukuha ng produkto para ma-buy and sell. Hmm. Pero ngayon kahit sa bahay na lang, naka-online ka, Pwede ka pwede na nang rin. kumita. Pwede na. Yes. Pwede ka na rin ano, gumawa ng mga mas bukas ang mga tao ngayon na kapag ikaw ay mayroong product, yan, maipopromote mo kaagad, mas malayo ang nararating ng promotion mo. Kaya i-take advantage nyo yung mga available sa social media, no, para kumita. Marami, marami mga opportunities ngayon, ano, na para, ano, na pagkakakitaan. Kailangan lang talaga maging, ano, maging creative, ano, maging resourceful, at maging masipag. Sasamahan mo talaga ng sipag at pagtsatsaga. Yan. Yeah, Mm-mm. ayun. Ako. Wow, ang ating next listener ay may question na mukhang may kinalaman din dun sa pagkukumpara sa iba. Pero iba Mm. naman to. Tingnan, pakinggan mo ate Mm. siya. Here, sabi niya, ano po ba ang pwede kong gawin sa asawa ko? Ayaw niya Mm. kasing mahihigitan siya ng mga kaibigan niya. Kaya lamang lagi ang expenses niya sa wants kahit Mm. mangungutang na siya. Ay, Mm. tas higit pa yung kanyang ano, higit pa yung Mas malaki ginagastos pa. kaysa sa kinikita. Ay, nako, yan ang Yes. ay mapapautang ka nga yun, no? Nang gano'n, nako, Yun di nga yun. maganda. Kasi kung ang kumot mo maikli, tapos ang gastos mo papaano talagang mapapautang nga. At ang ano pa dito, Kuya Pilo no, mas malaki pa yung ginagastos niya sa kanyang mga wants Mm-mm. kesa sa needs niya at ng kanilang pamilya. Hindi ko alam kung may anak sila, no? Yan. Mm. Yun, kasi nga ayaw niyang nahihigitan siya ng mga kaibigan niya. No? Ay, nako, Ate Oh. She, alam mo ba? Mm. Alam mo naman ang panahon ngayon, lalo ngayong magpapasko. Tataasan ng mga presyo diyan. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ano, minsan, hindi naman mataas ang presyo, pero ang dami-daming promo, ang dami-daming mga kampanya. Nahihila ka. Ma'am, bili kayo nito, ganito, ganito, ganyan. Ano lang yan?
150,000 lang. Sabi ko, ano ba yan? Tapos parang simple-simple lang, parang ang dali-dali lang sa mga tao. Parang ang pakiramdam nila ang dali-dali mong mabibili yung bagay na pagkamahal-mahal. Parang Mm. ang Mm. dating murang-mura lang pero naengganyo ka ng bumili. Yung pala mahal Mm. din, hindi mo naman kaya talaga. Ay, Oo. naku. Ang, Yung bang compulsive buying, ayan, no? compulsive Hindi buying na ang pag ano. Oo. Hindi na pag-iisipan, basta bili, ay gusto ko, bili, ganyan. Ay, meron ako nakita ko yung kaibigan ko, may ganyan, gusto ko rin, ganon, no? Oo. O, kaya importante dito, Kuya Pilo, Oo. yung magkaroon sila ng pag-uusap, Mm. no? Magandang pag-uusap na mapag-usapan nila yung tamang budgeting ng Mm. income nila, no? Oo. Siguro, ano kaya kung diniposit nilang sa bangko muna na pareho silang mayroong access doon. O kaya yung joint account na hindi pwedeng ma-withdraw kung wala Ng yung isa pera ng kung isa. wala. Oo. Oo. Yung mga Mm. ganoon. Ano kaya? Mga ganun. Ah, Oo, maaari nilang gawin yan kasi in that case, no, hindi siya basta-basta withdraw ng Mm. wala silang ng Mm. kasunduan, no, nung kanyang asawa, no, nang hindi siya nakapag-agree na Oo. gastusin yung pera, no. Kaya lang kasi pagdating ng pera, no, usually naman 'di ba ang sweldo diretso sa yan, sa bangko. Bangko. Kaya lang, madaling ma-withdraw. Madaling ma-withdraw. Kaya Diretso nga sa dapat, wallet. diretso sa wallet. Kaya nga dapat nga, Kuya Pilo, pag-usapan nila yung budget nila. Palagay ko Oo. wala silang budget no? Ilista nila yung kanilang mga needs. Tapos Oo. i-prioritize nila yung kung saan dapat pumunta yung pera, no? Oo, tama po Uunahin yan. nila yung mga needs. Dapat mapag-usapan nila yan eh. Yung mga needs natin, ang unahin natin. Tapos may budget talaga. Magkano sa food, Mm. utilities, transportation, kung may anak, tuition fee, Mm. kung nagre-rent ng bahay para sa rent, no? Yung mga payables nila, no? Medicines, supplements, dapat nakaantada-antada na, Kuya Piloy, para alam mo, ah, wala na palang pera. No, hindi ko na pwedeng bilhin ito kasi naubos na sa ganyan, no? Kailangan, Oo, ano. mm. Ay, pero Alam siguro, nila kung magkano ang sobra sa isang mm, buwan. pero At saka dapat maging isang practice, yung magkaroon ng savings, Kuya Pilo. savings, ayan, lagi, Oo, dapat hindi savings. nawawala yung savings. Siyempre, yung ating tithes, no? Mm. Kasama sa sa ano yan, Sa no? budget, sa pagkilala na ang Diyos ang higit sa lahat at hindi tayo nakasandal sa pera, no? Mm, Pero I think isa ng bagay kung patungkol naman sa espiritualidad, palagay ko itong ating listener ay nahihirapan na magpakumbaba or maging ordinaryo at hindi makasabay sa mga barkada. Kasi totoo naman tayo, gusto nating sumabay, gusto nating makasama, maging yung sa konteksto ng pakikisama, gusto mo maging maging kasabayan doon sa iyong mga barkada. Kung sila may gastos na malaki ganito, di ikaw sama ka din para maka-join, di ba? Kasi minsan may ganung pakiramdam. Baka mapag-iwanan ako ng mga kaibigan ko dahil hindi ako kasing yaman nila, parang ganun. Na, alam mo yun, may mga ganun, di ba, ate? oo nga. Oo, kaya ito na naman yung tamang perspective no? Oo. Um, kung hindi kaya no? I mean, kung hindi mo kayang gastusan yung isang bagay na yan na tawag dito, napakamahal, di ba? Tapos Mm-mm. gagastusan mo siya para lamang makasabay ka doon sa mga kaibigan mo. So, ano ang mangyayari sa quality of life mo, sa quality of life ninyong pamilya, no? Kung siya ay ina, kung siya ay ama, no? Oh. Yung responsibility, no? Sa mga anak at sa pamilya. Isipin niya ano ba ang mas priority? Ano ang mahalaga sa kanya? No? Yung makasabay siya sa mga kaibigan niya o ang kapakanan ng kanyang pamilya. Pero alam mo, Kuya Pilo, Mm. itong ganito, alam natin, no, may pinanggagalingan ito no? Mm. Kung bakit ganyan siya na
ayaw niyang nagigihigitan siya, no, ng mga kaibigan niya. May pinanggagalingan yan eh. Meron niya siguro nung maliit siya ay laging tawag dito. Laging napag-iiwanan, yung mga kaibigan niya, may ganito, yung mga friends niya, tapos siya Mm. wala. At nakalakihan Oo. niya yung ganon. Ay, Mm-mm. oo. Lalo yung mga lumaki na nahihiwalay lagi sa kanilang mga kaibigan. Baka kasi sa sobrang lonely, so sobrang napag-iwanan, Mm. gusto nating makasabay naman na ngayon. Kaya lang, kung hindi kaya talaga ng pera, mag-ingat tayo dahil kasi merong pagpapakumbaba na makakasagip sa atin sa ating mga kakulangan. Ano? Pwede naman sigurong sabihin sa mga kaibigan natin, "Uy, hindi ko kaya, hindi afford, mga ganyan. Hindi ko kayang pumunta ng ganun." At minsan, kung ang kasama mo, ang kaibigan mo, ay hihiyain ka dahil dun sa yung kawalan ng kakayanan na ganun, hindi naman maganda, no? Hindi naman maganda yung ganung magpagkakaibigan. Siguro, unawa ang pinakahigit talaga na maging aspeto at maging kalidad ng pagkakaibigan ninyo. Yung pag-unawa sa bawat isa. Ano, nakakatuwa eh. Kayo nga yung tropa nyo eh. Nakakatuwa ako. Ah, Oo. oo. Ayan, batiin natin sila. Si Ate Sally. Sino nga sila? Si, si Tess, Si Tess. si Owen, Nen. si Wilma, Hmm. si Malu, Ayan, at si Ate Malu. Wing. Si Win. Si Win o si Wing. Si Si Wing. Wing. Ate Wing, Gloria. Yeah. Pati Yeah, si ano. Flores. Yes, oo. Yan. Salamat sa inyo at talagang inspirasyon kayo. Bago Mm. tayo mag-break, babatiin ko lang itong ating mga kaibigan na tuloy-tuloy din nakikinig sa Heartline. At ito kayo, mga magandang gabi. Emily Garcia, magandang gabi sa inyo, galing sa Arayat, Pampanga. Good evening din po from Quezon City, si Rosa Ariguin. Nympha Apostol, magandang gabi po sa inyo, galing sa Urdaneta, Pangasinan. Christopher Kane Luistro, ayan. Kung nais niyo po magpa-counseling, mamaya po may i-announce ako. Okay? Lolita Ignacio Reyes, a blessed evening, Kuya Pilo and staff. Yes, kay Ate Cheryl. Manay Christy Hopanda, magandang gabi po muli, Kuya Pilo. Loobin po ni Lord na marami pa po kayong mabigyan ng kayong magabayan sa pamagitan ng programang ito ng Heartline. Ay, thank you very much. Salamat sa inyo, Ate Manay Christy Hopanda. Si Georgia Guerrero, good evening. Ate Sally, greetings daw sa'yo, Ate Sally from Georgia Guerrero. Lou Palisok, good evening din. Si Susan Guzman, magandang gabi din, galing Uimos, Cavite. Si Sherry Ann Lawang, good evening from San Jose del Monte, Bulacan. Si Christopher Luistro, gandang gabi din muli. At si Jennifer Satingin, magandang gabi po mula Occidental Mindoro. Ayan. Rosalinda Gomez Boyko, God bless din po sa inyo. Ako, marami tayong mga kaibigan na bumabati din sa atin. Pero bago po tayo magpatuloy, diyan muna po kayo, magbe-break lang tayo sandali. At ang Heartline Friday Night Edition ay magpapatuloy sa ilang sandali. Don't go away. We'll be right back. Stay tuned. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman, ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat na hangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines, 76 na taong nagbabahagi ng mensahe ni Kristo para sa mundo.
Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Well, salamat ng maganda sa inyong lahat dahil patuloy pa tayong nakikinig dito sa Heartline Friday Night. And thank you very much for being part of this night ng malapit na ang Pasko. Kaya tayong lahat ay maghanda sa pagsamba sa Panginoon at patuloy alalahanin ang higit na mahalaga ay yung magandang pakikitungo talaga sa Panginoon natin. Kaya nais kong batiin ang ilan nating mga kasama sa Department of Trade and Industry, si Ate Dolly Jacob, Doris Caparo, Sally Clore, Attorney Yoli Villanueva, Gina Go, Wilma Makalalag, Direk Lilian Salonga, at Direk Malu Mediran. Magandang gabi po sa inyo. Happy listening din kay Jackie Eugenio, Linda Racelis, Abigail Aguas, Helen Casco, Dave Cruz, Director Ryan Ramos dyan sa Board of Investment Fellowship. Okay? Salamat sa inyo. At ang mga kasama natin na international. Sa Guam, si Ate Vicky Dulcero Galino, si Ate Claire Cartel, si Pastor Tito Falguera sa US, California, at si Ate Chi Bumanlag sa US. Ate Chi Bumanlag Santos, hello. Si Doc Arnie Bersenio, tsaka si Attorney Sarah Bersenio na naandyan din sa United States. At ang mga kasama natin na nakikinig sa New York, si Monde Bernal, Janine Isabel. Sa Hong Kong naman, si Ate Cecilia Beron. Sa Canada, si Reynald Kempis, tsaka si Ate Tina, hello. Sa Japan, si Ate Ging Katabay, Freddy Katabay, si Karen Damian, dyan sa Tokyo Baptist Church. Ayan, sa Tokyo naman. Si Ate Citadel Gurun, dyan sa Turkey. Thank you very much for constantly listening. At si Nanay Rosa Balinas na nasa Malabon. Ayan. from galing abroad tapos biglang Malabon. Ayan, halos mga kakapitbahay ko. Ayan. Ate She, baka meron kang gustong pahabol na bate. Syempre, babatiin ko ang aking pamilya, si Papa Sam, si Josh, si Christian, at saka si Ezra, yung aking mga anak. Yes. Batiin ko ang Sante, Alliance of Counselors, no? Ayan. Batiin ko ang mga taga ACGC. Ayan, very good. Ate Mila Pascua, Celi Anuran, Edwin Soriano, Diono Gonzalez, Rowena Castro, Edmond Garcia, Jane Domanico, si Jenny Canon, Tess Bagtasdehan, Mimi Anosa. All right, thank you very much. Magandang gabi sa inyong lahat. At syempre kay Edwin Diony Gonzalez, Edmond Garcia, Jenny Anosa, Angie Montan, ayan, mga kaibigan natin. Thank you for listening, mga kaagapay. Talagang nakakatuwa na kasama namin kayo. Edgar Araza, Eduardo Nolasco, Araceli, Nicole, Lucita Bacuetes, Erlinda Abad, Eufrosina Bernardino, Lilian Guerrero, Tess Fernandez, Eva Estrada, Carol Gatbunton, Rosalinda Buico, Percy De Jose Sagario. Thank you very much for listening sa atin dito pa rin sa Heartline. At kayo mga kaibigan ay tuloy-tuloy tayo magtatanong ang ating mga listeners para masagutan ng karunungan mula sa Panginoon at sa ating expert. Hello. Ito ang ating next question. Ate Cheryl, are you ready? Ayun, heto sabi niya. Young professional po ang anak ko. Nasa mid-30s at single pa rin po. Nahihilig po siya sa dating app ngayon dahil nape-pressure na daw siya at napapag-iwanan. Paano ko po siya matutulungan na ma-overcome ito? Uy, napapag-iwanan ang pakiramdam kapag walang asawa. Ay, Ate Cheryl, naalala ko, nabanggit mo yung 3 mong anak. Mga lahat sila ay walang asawa. Nape-pressure din kaya sila? Pine-pressure mo ba? Hindi. It's up to them, no? Wala, no pressure. Yeah. Oh. So, hindi ka nag-aalala kung wala silang may girlfriend na ba o something?
Hindi, Kuya Pilo. Alam mo ako, 25 years old ako, no? Yung papa ko, tinanong ako talaga niya. Sabi niya Mhm. ganyan, Anak, ilang taon ka na ba? Sabi ko, 25 years old. 25 years old ka na. Wala ka pang boyfriend. Nag-aalala siya. Samantalang ako, wala akong pag-alala. Sabi ko, huwag ka mag-worry pa. Sabi kong ganun sa kanya. Mag-aasawa ako, hindi ako tatandang dalaga. Kaya lang hindi pa ngayon. Pero siya worried. Mm-mm. Mga ilang taon ka na nag-asawa, Ate She? 27. Uy! Oh, 27. That's a very good age. Yeah. Mm. A good age to get married, ano. Pero may yung mga tao talagang nape-pressure at kailangan pang pumunta sa mga dating app. Ano ba ang Mm-mm. masabi natin dito? Parang ano, no? Iba yung panahon natin, no? Na gusto mo Mm-mm. makilala ng personalan talaga yung tao bago mo Mm-mm. sabihin yung motibo mo na magde-date o manliligaw. Mm-mm. Di ba noon? Siguro inabot mo yon. Mm-mm. Hindi ka naman Mm-mm. antimano niligawan nung magiging boyfriend mo. Kumbaga nagka-getting to know muna kayo tsaka nagkakilala Mm-mm. muna. Paano ba Yeah. nangyari? Ay, magkasama kasi kami nun sa trabaho. Oo. So, kilala Yeah. niyo ang isa't isa, yung kanilang ugali, Yes. yung mga gawi, mga ganon. Mm-mm. Yan, oo. Kasi alam mo, Kuya Pilo, hindi naman natin masisisi, no? At natural naman na makaramdam siya ng ganyan, no? Na ma-pressure siya. Kasi alam mo, ilang taon na siya? Sabi rito, mid-30s. Hindi Mm, ko alam kung babae ito o lalaki, no? Kung may sinabing mid-30s, mga ilan na yan? 34, 35, 36, no? yan. Oo, tapos nagsisipag-asawahan na yung mga kaibigan. Tapos syempre siya, gusto na rin niya. No, kasi hindi ka na mape-pressure kung hindi mo pa naman gusto na mag-asawa. Siya gusto na rin niya mag-asawa. At the same time, kung babae siya, Kuya Pilo, Oo. yung pressure ng child, ng bearing a child, no? Pag ikaw Mm, ay, kay tawag dito, babae, no? mm, Gusto mo na magkaanak na bago ka mag-40, di ba? Kasi mm, mahirap na pag nag-40 ka. So, mm. tawag dito, natural yun, no? Na maramdaman niya yung pressure, no? Mm. Ay, nako. Iyon Mm. naman kasi isang bagay na napansin natin, hindi naman talaga minamadali ang pag-asawa. Hindi dapat idaan sa pressure. Kailangan ito ay maluwag na ginagawa. Malayang malaya kang gagawin. Dahil di ka parang nagpa-shotgun. Sige, mag-asawa na ako kasi late na ako. Oo, Ganun. yeah. Kaya nga, so, maraming gumagamit ng dating app no? Para makakilala ng mga, ng mga bagong kaibigan, no? Mm. Um, Healthy ba to? even, even yung mga Christians, Kuya Oo. Pilo, no? Ano nga, Merong, healthy ba to yung dating apps. nagde-dating app? Mga, Kasi Kuya Pilo, no? Kung nagtatanong ako niyan, Kuya Pilo, no? Even may mga counselors ako na ganyan, no? oo. Maaari naman na maging way ito upang makakilala ka ng bagong mga kaibigan. Mm. Pero hindi ka magdidesisyon na mag-aasawa ka na nang hindi mo nakikita, hindi mo nakikilala. No? So, this is just a way na makakilala ka. No? Parang, Pero, parang ang mangyari dito, dapat yung, dumaan sa proseso ng, oo. like, you, magkikita kayo in Mm. person, magkakakilala kayo in person, no? That you will, magkakaroon ng time na Mm. makilala ninyo ang isa't isa, ganon. Kasi, Kuya Pilo, meron nangyayari din naman sa mga kakilala mo in person di ba? Oo. Na nagdesisyon ka ng mabilis, nang hindi Mm. pinag-isipan, no? Na, only to find out, no? Na, ay, hindi pala ito mabuting tao. Ay, Oo nga ano naman ang eh. pagka-Kristiyano nito? Mm. Kristiyano lang pala ito sa nguso, hindi sa puso. Kahit kakilala mo in person. Mm. So, ang importante dito, Kuya Pilo, is, number one, ito ba ay within the circle of God's, Yun. tawag dito, will? Komunidad. Oo. Oo, nandun pa siya. No? Tapos, kumbaga, simula lang yan. Dadaan sa tamang proseso, magkita kayo, magkakilala kayo, no? Mm. At ma-develop ang friendship ninyo.
Mm. no? At At ang, kailangan din ng panahon para malaman mo talaga ang na isa sa mahal mo siya. mga ang isa sa mga na-appreciate ko nung tayo nung bata pa. Nung Alam bata mo pa noon, tayo. merong Bata ka pa, matanda na ako, Kuya Pilo. hindi, mukhang bata ka pa rin naman, ano? Well, anyway, Kinukuya ko si Kuya Pilo pero matanda ako dehama kay Kuya Pilo. nako naman, yan, alam niyo naman, kita niyo naman yung nakakabulahan na tayo dito. Etong si Ate Cheryl, kitang-kita niyo naman mukhang batang-bata pa. Totoo naman na sinabi niya na mas may edad siya sa akin, ano. Pero hindi ko alam kung anong sikreto niya sa Fountain of Youth kung saan niya nahanap. Pero eto yung point. Okay. Gusto sa puso, Kuya. Ayan. Eto yung mga naalala ko noon na nagkakaroon ng punto ng ligawan kasi isa sa mga bagay na importante sa pakikipagkilala sa isang tao ay yung kung paano siya magpahalaga ng komunidad at nung kasama mo. Example, maganda yung time noon nagliligaw. Kasi nung time noon, yung mga lalaki nanliligaw, pupunta sa bahay. E di magpapakilala sa magulang. Kapag meron siyang gagawin, hindi lang siya accountable doon sa babae, doon sa Mm. nililigawan niya. Accountable din siya doon sa mga magulang. Kaya ibig sabihin, kapag sa oras na ipinakita mo yung iyong pagmumuka doon sa mga magulang, ibig sabihin, sinasabi mong, uy, tinatanggap mo yung responsibilidad na ikaw ay kilala, wala kang maitatago, wala kang kukuble, pwede kang habulin, pwede kang makita, hanapin kung may gagawin kang mali. Ayan. Kasi nagpapasukod ka doon sa komunidad din ng yung western perspective kasi individual kayo, kanya-kanya ng desisyon. Yun sa US. Kung sinong magkasama, sino yung nanligaw, walang importansya kung ano sabihin ng mga magulang o ng komunidad niya. Kasi parang individual decision. Kaya marami ang mga relasyon ngayon, individual na ginawang desisyon, kaya individual din ang kanilang ginagawang pamamalakad. Pagka dumating yung pagkakataon, nagkasamaan ng loob, individual silang gumagawa ng sarili-sariling desisyon. Kaya ang nangyayari, kanya-kanya na rin at individual na pamamaraan ang ginagawa. Hindi na ginagawa kung ano yung nasa pananampalataya, hindi na yun Mm. sa komunidad, hindi na yun sa pamilya. Kaya andito tayo sa panahon na kung saan hindi binigyan ng importansya ang pamilya, kaya nagkakanya-kanya. Kaya Ito nga, din. Kuya Pilo, Hmm. um, ano din dito sa ating no, sa ating listener, no, Oo. maganda na mai um, maiparamdam niya doon sa kanyang anak, no, na ano siya, na supportive siya sa kanyang anak, no, na Yes. sa dating app na kilala, oh anak, meron ka na bang nakilala sa dating app? Imbitahin mo dito sa bahay. Yung mga ganyan, ano? Oh, Pero ate, wag natin pabayaan na ang ating kultura ay masapawan ng mga dating app. Hindi naman sa masyadong sarado. Ibig sabihin, tama naman na maging bukas tayo sa posibilidad na pwede naman may mga matitinong tao. Kaya lang paano man malalaman. Ang tao na matino ay talagang kumikilala sa komunidad, kumikilala sa pamilya. Lalo pa yeah. tayong Pilipino. Yes, Kumikilala kuya. dapat. Oh. Ganito ha, bakit ako Oh. ano dyan sa dating app na yan? Kaya kailangan gabayan lang no? Oh. Kesa kasi kung hindi, magtatago sila, ay ayaw ni mami na ganito, ay ayaw ni daddy nga magtatago no? Kasi meron akong mga Christian friends talaga Mm-mm. who met their spouses sa dating app. Naging Mm-mm. kapaanan lang yon para ma-meet nila, no? Nakilala nila. Pero, ipinakilala sa pamilya Ayan. o dinala sa bahay, no? Naging friends muna sila, no? Oo, friends muna. Nagkakakilala sila, Oo. ini-invite doon sa mga family occasions. Oo. Kasi Kuya Pilo, no? Yun na yung ginagawa ng anak niya eh. Oo. Nako, ang gagawin niyan, hindi trabaho yan ng Christians. Marami ng Christians ang gumawa nito. Mm-mm. And they found
no? Talagang totoong Christians, hindi Christian sa puso, hindi Christian sa nguso, Christian sa puso. Ang sa akin Ah, dito, kung kung makita ng anak mo, no, na ano ka diyan, ayaw mo diyan, maglilihim lang sa iyo 'yan. Oh, pero palagay mo titigil 'yan sa dating app? malamang hindi. Maglilihim lang sa iyo, malamang hindi, Mm. no? So kaya nga nandiyan ang iyong ano, no, na paano mo gagabayan ng anak mo na naglilihim sa iyo? 'Di Oh, ba? oh, So makita niya na ah open si daddy, open si oh. mommy. So ganun lang, no? Kailangan ng paggabay na Mm. imbitahan mo sa bahay, no? Makilala Makatuwid. Sa natin, makatuwid, kung ang tama natin kung saang oh, church, mga ganyan, no? oh, kung ang tao ay nagpunta sa dating app, andun pa rin yung importanteng parte na ipapakilala, haharap ng harapang mukha Yes, dun Kuya sa mga Pilo. taong dapat makilala Tama. niya, yung mga importanteng Yun ang tao. paggabay na kailangan ng mga kabataan sa ating matatanda. No, kung Yan. ano yan, dating app na yan. Oh, Kaya pag lang, pinagalitan mo niyo, palagay mo matitigil yon? kaya lang, Magliliit sa'yo ang tanong, yun. kasi kung dating app, antimano, ang motibo ng pakipagkilala doon ay dating, hindi friend. Yun Pakikipag-date nga. at pakikipag So ano na that kaagad. is, so Ah, that is where you will come in. No? yung Na magulang, I'm in. Oo, yung magulang na magkwentuhan lang, no? Alamin mo yung ano ng anak mo, yung Oo. salubin ng anak mo, yung takbo ng isip ng anak mo, 'di ba? Ah, And in a gentle way, no, ay maipaliwanag mo sa kanya kung ano ang maaaring risk niyan, para at kung paano dapat, no, mm, na ina-approach o minamanage yung yan. ganitong sitwasyon. Kasi Mm. nako, kung papagalitan mo yung anak mo, wag ka magde-dating app na yan, ganyan, 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 ganyan. Palagay mo, titigil yon? Maglilihim lang sa iyo yon. So, Mm, mas tama, mabuti na tama. ng Mm, alam mo para magabayan mo siya ng tama. mm. No? Ako, Open communication, ganyan. No? yan. Naku, Mm-mm. talagang Alam tumatak mo, maraming anak, no? pagbabago. Oo, alam ko na pe-pressure ka na, no? Dahil yung mga kasabayan mo ay ano, ay nagsisipag-asawahan na, ganyan. Pero um, tawag dito, kaya ikaw ay nag-dating app. Pero alam mo, importante dyan talaga is makilala mo, makilala din namin, no? Mm. Malaman natin ang pagkatao. So, Oh. sige, invite mo siya kung meron ka nang nakilala sa dating app. Invite mo siya sa ano, Mm. invite mo siya sa bahay, gano'n, may special Oh. occasion. Yung doon lang nakilala, pero yun ang kaparaanan para makilala. Pero Para maging dadaan malalim. doon sa tamang proseso ng pagkakilala at pagkakaibigan. Oh, Oh, kasi yung mga friends okay. ko ganyan ang nangyari. Mm. Wow. Ako niniwala dito kay Ate Cheryl. So it's a very good thing. Yan, si Ate Cheryl, may anak na 3 lalaki yan. Lahat sila single, ano? Oh, nako, masayang masaya sila sa bahay. Ayun. Alam nyo, that is a very, very good insight na nakuha ko. Thank you, Ate Shea, no? Totoo pala na pwede naman palang magkaroon ng pagkakakilanlan nagsimula sa dating app. Ano? Ako ay niniwala din na pwede rin magkaroon, mas maganda din magpakilanlan ng personalan. Pero ganun din naman yung papupuntahan dapat kung kayo man ay nag-dating Yes, app. doon Dapat dapat pupunta, Kuya sa Pilo. personalan din na pagkakakilala, personalan na magiging accountable doon sa mga magulang, sa mga taong importante sa iyo. Mga kaibigan, yung tipo bang alam niya na hindi siya makakatakbo at hindi siya makakagawa ng kung ano man dahil accountable siya doon sa mga taong nakilala niya Yeah, sa at ang paligid sa isang iyo. taong seryoso, at isang tunay na Kristiyano, Mm. talagang gugustuhin, no, na makilala ka muna, no? Mm. At makilala yung pamilya mo, no? Oo. Malaman din na totoo ba itong Kristiyano? Kristiyano ba Mm. ito sa puso? Mm. O sa nguso lang? Yung kumbaga, doon lang niya na-meet, pero dadaan sa tamang ano, yung parang nakilala mo in person. Nakilala mo lang siya Mm. dyan, pero ma-develop yung pagkakakilanlan ninyo, no, Mm. yung friendship ninyo, no, in Tama. person, no. Mm.
Yes, Kasi that's ganyan good. ang nangyari sa friends ko, hindi yung nakilala ay sila na agad, tapos magpakasal na agad. No. No, dapat may proseso pa rin. Ano? Mm, Yung mm, yung malalim na pagkakakilala at walang pagkukunwaring pagkakakilala sa bawat isa. mm, Ayan. mm, mm, Kailangan nga yan. Ay, wow. Malaki ang nababago sa ating mundo. Kaya pagpalain nawa ang makabutihan ng puso ng bawat isa sa kanilang tunay at genuine na paghahanap ng pag-ibig. Ayan. Okay. Genuine love lagi, mga kaibigan. Malapit mm. na Pasko, genuine love, mga kaibigan. Okay. Ayan. Yeah. Mga kaagapay, ito pa ang isang mga tanong. Pero bago yan, nais ko lang announce na kung sakaling meron kayong mga questions na tungkol sa buhay at nais nyo ng counseling, meron pong libreng counseling ang Philippine Association for Christian Counselors. At ito ay makikita nyo sa website na philact.org. Ulitin ko, philact.org. Ang spelling ay philacc.org. Ulit, philacc.org. At doon po ay merong choice na pwedeng mag-appointment. Pwede kinyo i-click yung appointment, bibigyan kayo ng survey, and then mag-i-email sa inyo para sa inyong appointment na ni-request. Okay? Para sa inyong kaalaman, bisitahin nyo ang ating website na philact.org, philacc.org. Ayon. Isang huwag niyo pong kanselahin ang appointment niyo kasi sayang yung libreng 2 session, matatanggal, mawawala yung libre, sayang kung kinanselan niyo, At huwag kayong mapalipat-lipat ng counselor kasi yun din naman po talaga ang inyong matatanggap, 2 libre lang po. And mas maepektibo kung may isang counselor lang kayong puntahan, mga professional counselors kasama na. Yan, muli sa Philippine Association for Christian Counselors. Ayan. Ay, eto Ate She, ang next question natin ay patungkol naman sa anak. Ayan, Mhm. at ang kanyang anak ay 6 years old lang. Eto ang sabi niya, yung anak ko po, 6 years old pa lang. Ngayon lang po niya nakasama ang lola niya mula sa province. Sila lagi ang Mhm. naiiwan sa bahay dahil nagtatrabaho kami ni Mister. Mhm. Nagsabi ang nanay ko na lagi siyang binabastos ng anak ko at laging galit sa kanya. Mhm. Ano po ang dapat namin gawin para madisiplina dahil wala pong pagbabago? After ilang pakikipag-usap sa kanya. Okay. Six Mhm. years old. 6 years old, tapos Mhm. ang ano Nambabastos. is binabastos ang Lola. lola. Nako. Mhm. Well, naalala ko Tapos nung bata ako, pinagtatrapan mga nila ganyang, pero oh, walang pagbabago. yeah. Mukhang nung bata ako, mga ganyang edad, medyo makulit din ako. Oo. Minsan na niloloko-loko ko din si lola ko. Yan, ganoon. Parang tinatakbo, naka-wheelchair siya, tinatakbo ko yung wheelchair. Ganun. Tapos Mhm. nalulula si Lola dahil kasi bakit ko siya pinapaandar na mabilis. Mhm. Ganun. Mhm. Pero nung bata ako yun, hindi ko na ginagawa Mhm. yun. Ano nga Mhm. kaya? Mary kayang may pagkukulang dito? Ano, Ate She? Um, alam mo, Kuya Pilo, kailangan din siguro ng reflection ng mga magulang, no? Mm-mm. Ah, at siguro yung obserbahan, no? Mm-mm. Kung ano ang nakikita at naririnig ng bata, no? Sa bahay, sa mga Oo. kamag-anak, sa Oo. kapitbahay, mga kalaro, mga tao sa paligid. Kasi Ayan. maaaring nagagaya niya eh. Yung Mm-mm. nakikita niya sa kanyang paligid, no? Oo, yan. Totoo. Talagang kung ano yun na andun sa paligid niya, kahit sabihin natin sa labas ng bahay, mga kalaro nga, ay, oo, ganun. Naku, bantay-bantay. Naalala ko yung Mm, tiya ko noon. Hindi ako pinapalabas ng bahay. Andun, nakadungaw lang ako sa bintana, naglalaro yung mga bata. Pero alam mo, nung paglaki ko, na-appreciate ko, ay, tama nga pala. Hindi ako pinalabas ng bahay nung time na yun. Ang pinagawa sa akin, imbis na maglaro sa labas, maghugas ng pinggan, magsaing, magluto, mamalaan siya ng sarili kong damit, ganyan, yung mga tinuro, mag-aral. Ano mm, yung tinuro sa akin? Talagang houseboy ako. Pero mm, hindi ko gusto, pero na-appreciate ko nung paglaki ko. Kaya mm. lang, meron bang tamang paraan ng disiplina sa mga bata ngayon? Una muna, no, Kuya Pilo, unawain nila yung dynamics ng maglola. Ayan. Kasi Ano 'di ba si sabihin nun? Lola,
bago lang sila no? Oo. So, hindi talaga kilala nitong bata si Lola. Hindi rin kilala ni Lola itong bata. Mm, Tapos biglang naiwanan, no, kay Lola. Kasi sila ay pumapasok sa mm, opisina. mm. So, alamin nila, no? Alamin kay Lola, no? Kung ano yung behavior ng 6 years old na anak nila Oo. na na-perceive ng Lola as pambabastos. Siguro naman, mga Sabado-Linggo, kung wala silang pasok, makikita nila yon. Di kaya? Um, Maaari makita nila, maaring hindi. So, para sigurado, no, alamin nila, no, kung ano yung nakikita ni Lola na behavior, no? Mga kilos, mga salita ng bata, no? Oh, pag Yeah. nalaman nila kung ano yung ginagawa, no, yung behavior nung bata, no? Katulad like pag sinabi ni Lola, pinapalo siya ng bata, Mm-mm. no? Pinapalo siya ng bata, no? So, din, alamin din sa bata kung ano yung nararamdaman niya kay Lola, Pero no? Ano parang, yung ginagawa o mm, sinasabi ni mm, Lola na dahilan ng nararamdaman niya, ba't niya ba't, ano yung ibig sabihin niya o gusto niya sabihin kay kay Lola, bakit niya pinalo, ganyan, mm, no? Mm. So, para malaman nila kung ano yung nasa isip, no, mm, nung bata, kung ano yung no? O mm. baka sabihin ng hindi, kasi malakas ang boses, namamalo, ganyan. Malaman kung ano ang dynamics ng maglola pag silang dalawa. Naalala ko, nung bata ako, dinidisiplina ako na gumalang sa mga matatanda. Pinapractice namin yung pagmamano. At kapag may nagawa ako na parang hindi maganda o hindi kaaya-aya sa mga matatanda, aba ay talagang, well, pangamot ang abot ko. Alam mo yun, yung pangamot na kawayan, yung Oo, yun ang papaluin pamalo sa'yo. papaluin ako. Masakit. At talagang nakakasama ng loob. Pero naintindihan ko na paglaki ko na mayroong pagpapahalaga pala ang tunay na pagkilala sa mga matatanda. At ang napansin ko nung bata ako, yung mga matatanda, laging sinasabi sa amin, gumalang kayo sa matatanda. Huwag kayong gagawa ng bagay na mali sa mga matatanda. Dahil kasi matanda iyon. Pag Mm. matanda sila, ibig sabihin, dapat natin kilalanin. Nung una, hindi ko naintindihan kung bakit. Yeah. Pero, nung dinidisiplina ako, hindi ko pa rin maintindihan, pero naunawaan ko na importante pala. Importante na gumalang sa matanda. Lubos ko Yeah. naunawaan Dapat nga nung lumaki ituro na ako. yun. Mm. Oo, Dapat nga ituro yun, Kuya Pilo, no? Paano mo ituturo? Ipapakita mo. Mm-mm. Imumulto mo sa bata, no? Hindi lang basta sinasabi. Kasi Mm-mm. ang bata, mas natututo sila doon sa nakikita nila, no? Oo. So, paano ang tamang behavior o tamang salita na nagpapakita noong paggalang, no? So, even yung pagsasalita mo sa bata, Mm. no? Nakukuha Yan. niya yan no? So, ganun din, no? So Ay, paano to? inuulit sa bata. So paano Like, didisiplinin? sasabihin mo, Paano like, ididisiplina? kausap mo si Lola. Oo, oo, Oh, oo. Si Lola. oh, Lola, Lola po, ganito po, yung paggamit ng mga po at opo, Ayan, yung kaya boses, oo, malaking yung bagay yun boses eh. na Hindi, mababa. maganda yung ginagamit natin paggalang ng mga salita. Po, opo, dahil doon na-establish na mayroong paggalang na kailangan matutunan ng lahat. Ayun. Pero siguro, maski yung mga magulang ay dapat magpakita din ng ganong practice doon sa Correct. kanilang mga magulang, mag-opo din kayo sa inyong nanay na lola ng inyong anak. Tama. Kasi At saka yung kailangan maipakita yon. pakikipag-usap. The Oo. way you speak, no? Yeah. Nakukuha ng bata yan no? Oo. Uh, Even to the child, no? Mm. Ang lola mo, wag yan, ganyan, ganyan. Hindi. Paano ang bata? Matututo din ng ganon. Oo. At So, naiintindihan nila. kakausapin Naiintindihan ang nila yung bata hierarchy, yung ng pagkaka maayos. iba-iba ng estado ng mga tao dahil dun sa po at opo na yun. Dahil sa mga Mm. salita na yun, nakikita ng mga bata mayroong
estado, mayroong kinalulugaran ang mga tao na hindi nakikita. At doon nakakaunawa yung mga bata ng mga abstract concept kagaya ng Correct. paggalang. Oo, yun nga. Yun nga Wow. lang ang nagiging ano kasi minsan sa mga magulang, sabi ng sabi. Ah, Sinasabi pero hindi nakikita. So, kailangan i-model natin sa mga bata yung oo, yung tamang pagkilos, yung tamang pagsasalita ng oo. may paggalang, hindi lamang sa, yes, of course, sa matatanda, pero kahit din sa kanila na bata, no? Maramdaman nila na, na nandoon din ang Yeah. respeto nila bilang isang bata. So sila ay lalaki na hindi lamang matatanda ang nire-respect nila, kundi ang kapwa nila na ang mga kaedad nila, no? Yes, yun. Merong Oh. pagrespeto. Mm-mm. Siguro, halos masagot na rin yan ng isang listener natin na nagtatanong na medyo nahirapan po akong sabayan ang ugali ng generation ngayon. Lalo na Mm. po at lalaki bunso ko. Paano po ba sila mas Mm. maintindihan at didisiplinahin? Ayan, siguro mukhang meron Mm. ng pahapyaw na sagot. Pero sige, sagutin pa rin natin. Ano ba yung mga magandang disiplina na yan? Sige nga, Ate She. Sandali Kuya Pilo, kasi ito ano ha, dito sa case na ito talaga merong generation gap, no? Mm-mm. Merong Mm-mm. generation gap. At ang mga generations merong kanya-kanyang ano yan eh, ah, katangian, no? Pero sa Base ating din sa ano, kanilang sa ating kultura, mayroon tayong pamamaraan kung paano natin ibinibigay at isinasalin yung kaisipan ng mga mabubuting kaisipan doon sa ating mga anak. Ito yung paano makapag-communicate sa ating generation. So siguro, sa tingin ko lang, kahit may generation gap, totoo naman na yung gap na yun ay hindi na mababago. Hindi ka naman pwedeng lumebel sa mga bata ngayon kung ikaw ay nasa edad na talaga. Hindi pwede. Pero merong paraan upang maipakita na may mga bagay na hindi ka makatulad nila upang maipakitang meron kang iniaambag sa kanilang buhay. Kasi alam mo Ate She, one time nakapag-usap ako mga Millennial tsaka Gen Z na na-offend sila kung paano ako nabuhay. Kung paano ko yung values na finalo ko at ang sabi pa sa akin, ay naku, mga walang kwenta talaga yung mga katulad ninyo, yung generation nyo, mga walang mga walang silbi, hindi bukas sa utak na tulad niya. E di ganun. E di sabi ko, aba, aba, masyado naman na itong entitled. Para bang ano yun? Kinukwento yung karanasan ko kung paano napabuti buhay ko. Tapos ma-offend ka. Na-offend ka sa kung mm, paano ako nabuhay. Kung paano ko mm, ipinractice ang paraan noon. Tapos bakit daw ma-offend ka siya doon. na-offend? Na-offend Ano, siya. saan nang galing yung anong dahilan na Mm. na-offend siya Eh, doon sa ikwento mong ang para offense, kang sa sabi na, buhay? open, dapat maging open daw ako sa pagiging bading, sa pagkakaroon ng live-in, pagkakaroon ng mga bagay na pwede kayong magkita, tapos pwede kayong immediately, naging kayo na, kahit kindatan lang muna. Ayun, tapos may relasyon na kayo, pwede na kayong magsama ng kayo-kayo lang. E di, kinuwento Mm. ko kung paano yung panliligaw noon, kinuwento ko kung paano yung paraan ng mga matatanda noon. Aba, na-open. Sabi, bulok. Hindi maganda yung paraan na yon. Kayo kasi ang O kasi dahilan ano talaga. eh, Oo. yung mga mga bata, no, kung sila ay um, like pag lumaki sila sa church, Mm. natuturo sa kanila yung tamang mga values, Oo. no? Kahit na sila ay lumabas, Mm-mm. makarinig ng mga kakaiba o makabagong kaisipan o values, Mm. alam nila kung ano ang tama, no? Tama. Dapat So, yun. kaya nga, so talagang maganda na habang lumalaki ang ating mga anak, ay nahuhubog natin sila na sa tamang kaisipan, no, Oo. sa tamang values. At the same time, kasi dahil nga sa sa kaibahan ng mga generations, tayo pag sinabihan tayo, makinig tayo, tanggapin natin ang sinasabi ng mga matatanda. Pero ngayon, ang mga kabataan, sila ay
nagtatanong, sila ay sumasagot, no? Hindi sila basta tumatanggap na sinasabi sa kanila, no? They ask Mm-mm. questions, no? They ask questions. So, tayo dapat na maging bukas din tayo, no? Hindi, ano ba yung ano na yan? Mga tanong-tanong na yan. Sumunod lang kayo. Kung ano yung sinabi ko, sundin ninyo. Ako ang nanay, ako ang tatay. Sumunod lang. Hindi. Hindi na ganoon ang mga bata. Mm. So, dapat kinakausap sila as adults. Uunawain mo yung takbo ng isip nila, Mm. no? Oh, anak, ano ang ibig mo sabihin dito sa sinabi mong ito? Kasi tayo ang bilis nating mag-judge no? Ang bastos naman ito. Na, anak, Ay, wag yon, wag ganon. anong ibig mong sabihin sa ginawa mong ito? Anong ibig mong sabihin sa sinabi mong ito? E di Mm. mag-e-explain siya. Makinig tayo. O mag-e-explain siya. O, ah, ganito ang pagkakaintindi ko sa sinabi mo. Sabihin mo kung paano ang pagkakaintindi mo. At Mm. i-confirm mo sa kanya, tama ba anak? Yung naintindihan ko? No? Tapos Mm. mag-explain din siya. Magkakaroon ng pagpapalitan, ng Mm. explanation. No? Pero Kasi ang batang na nasanay o oh. na sa ganyan na kinakausap, nagpapaliwanagan, no? Ay mas nakakaunawa. Kesa Mm. yung cut mo, i-judge mo, Ayun. i-label mo, no? Um, Siguro, tayo one pwede time, sa atin. Yun ang oo. nakalakihan natin Mm. Walang sasagot sa magulang. Kung ano ang sinabi ng magulang, susundin. Hindi na ganun mga bata. Gagawin mo ngayon sa mga bata yan, nako, lalo kayong hindi magkakaigihan. Oo. So, Eto, kailangan talaga is mm. magkaroon papakinggan din sila, Oh, magkakaroon ng paliwanagan. So, ganito. kung Ang napakinggan gagawin mo sila, natin, ganito. pinapaliwanagan, Mm. hinaalaw mo sila na magpaliwanag sa'yo, they will also allow you to explain to them. They will Oo. also listen to you. Mm. Bukas lang ang isip nila. Naku, mainit talagang talakayan nito. Napaka-importante nito dahil kasi kailangan nating makonekta doon sa ating mga anak. Pero andun din yung punto na kailangan hindi emosyon ang nagiging driving force sa ating pakipag-usap sa ating mga anak. Dahil kasi ang kalagayan ngayon, ang mga kabataan na kung hindi pa nasusupil ang kanilang emosyon ay madaling mapikon o kaya madaling magtampo o sumama ang loob. Mabilis masaktan at magkasakitan kung nauna ang emosyon. Kaya importante dito, sa ating pakipag-usap, mga magulang, kailangan maipakita ang ating simpatya at pag-unawa sa ating mga anak. Pero, kailangan andun din yung otoridad upang mayroon pa rin kakayahang maggabay. Ang nangyayari kasi, kayang gabayan ng mga magulang pero ang mga anak na ayaw magpagabay ay nawawala. At minsan yung kakayahang maggabay ay hindi na nangyayari dahil idinadaan na lang sa sama ng loob ngayon ang mga kabataan. Hindi dapat ganun. Merong values na dapat manaig. Sa ating pakikipag-usap sa ating mga anak at ang mga magulang na nakikipag-usap sa kanya, may value at siguro ang pinakamataas na katulad natin mga Pilipino ay yung pagkilala na tayo ay mayroong pakitunguhan sa bawat isa. Nakikipagkapwa din tayo. Ang pakikipagkapwa hindi sabihin kailangang mawalan ng galang. Hindi rin ibig sabihin na wala ng otoridad ng nanay mo pagkabata ka. Hindi ganoon, hindi pakikipagkapwa. Andun yung pakikitungo at pagiging isang anak at pakikiugnay doon sa pamilya. Nako, Ate Shea, ang dami-daming mga issues tungkol sa pamilya. Kulang ang oras. Ayun. Mm. Pero, di bale, Ate Shea, final few things. Ano yung huling-huling masasabi mo patungkol dun sa ating na talakay ngayon? At bago tayo mag-closing. Sige nga, Ate Shea. Mm-mm. Yun nga. Um, Mahalaga talaga ang mai-model, makita sa atin ng ating mga anak. Yung tamang ano, pakikipagkapwa. Yan. Yung tamang komunikasyon. Mm-mm. Yung tamang paggalang, no? Yung respeto, no? Hindi um, even sila ay bata, even sila ay anak, no?
na we speak to them, we communicate to them as with respect and as individuals, hindi naman ibig sabihin no na wala na tayong authority, no? Ah, tawag dito, pero ang authority hindi natin ipinipilit, no? So, ang mga bata ay nakikinig, ang mga bata ay tawag dito, ay um, Dapat susunod. merong tayong aspeto sa kultura natin na mayroong pagpapakumbaba sa bawat isa. Mm, Hindi mo dadaigin o pangingibabawan ang sino man. Yun yung aspeto ng pagiging kapwa. Pero andun sa aspeto ng pagiging magulang, andun yung paggalang na nangangahulugan. Meron tayong pagsukob sa mga taong may mas kaalaman sa atin at may otoridad sa atin. Meron pagsukob at yun yung tinatawag nating kasama sa ating pakikisalamu at pakikitungo sa pamilya. Iba, dito sa komunidad, mayroon tayong mga ginagalang na mas nakakataas sa atin. Kapag walang nakakataas, walang magpapakumbaba. At yan ang gusto ko sa ating mga Pilipino, no? Kinikilala natin na laging mayroong mas nakakataas sa atin. Dapat tayong magpakumbaba. Ang ating pakikitungo ay laging itinataas ang iba, hindi yung sarili natin, which is also a biblical thing. yeah, Consider others better than yourselves. Dahil doon talaga lumilitaw yung ating values sa bawat isa. Maganda correct. yung magandang usapan, makipag-level sa mga kabataan, sa mga pero importante din na bawat isa sa atin ay itinataas ang bawat isa. Pagka yung Mm, isa ay itinataas tapos yung isa ayaw, eh payabakan na mm. yun, hindi na maganda, ano? Oo. Oh. At hindi ganon ang tamang kaisipan, no, sa isang pamilya, no? Mm-hmm. So, ta tayong mga magulang, tayong example, no? Yeah. Makita sa atin ng ating mga anak kung paano iginagalang natin ang ating mga magulang. Mm-hmm. At makita rin ng ating mga anak kung paano silang mga anak, no, ay binibigyan din ng respeto ng kanilang mga magulang. So, Yes. no, maganda na mapalaki ang mga anak, no, na tawag dito, through example, no. We Yes. not just preach and preach and preach, no, makita sa, Mm. no, ang example. Amen. Ayan. Nako, sobrang kulang ang oras pero alam natin na may pagkakataon pa tayong manalangin. Ate She, please pray Mm-hmm. for our listeners right now. I give. No, sige. Okay, let's pray. Lord God, thank you because you are our great counselor. Mm. You understand our difficulties and challenges, and we are assured of your guidance and help in times of need. May we always come to your throne of grace to find answers to our questions Mm. and experience peace even in the midst of difficulties. Thank you, Lord God, because you made a way for us through Jesus Christ. We pray for our listeners right now. Lord, alam mo ang mga pinagdadaanan nila, alam mo ang difficulties nila, alam mo ang challenges nila. Yeah. I pray, Father God, that they find renewed hope in you. They find renewed strength in you. And they will continue, Lord, to trust you in facing these challenges in life. Salamat, Ate Cheryl, sa iyong mga naibigay sa ating mga insight. And I really have learned a lot there. Also, thank you very much sa inyo na mga kaagapay natin na nakikinig. At mapapansin ninyo dito sa ating programa, mayroong kakaibang tema tayong nakita dahil dito nakita natin yung tema ng pagkakaroon ng mabuting pagtingin sa ating kapwa. At ang ating pagtingin sa kapwa ay nagre-reflect din doon sa ating pagtingin sa ating sarili. Dahil minsan, ang maling pagtingin sa ating sarili, nakaka-apekto din ang maling pagtingin sa kapwa. Ay, salamat pala doon sa mga kaibigan natin na nakikinig sa atin. Ang ating kasama sa Back to the Bible Clinic sa Christian Medical Specialist, sila Dr. Ken Villanueva, Dr. Amira Ngo, Dr. Carmela Encarnacion, Dr. Laura Ako, Dr. Bernie Di Macali, Dr. Brigida Sales, Dr. Abby Del Mundo, Dr. Jay Del Mundo, Dr. Cynthia Del Mundo,
Dr. Geraldine Emperador, Dr. Love Del Mundo, Dr. Shirley Tomas, Dr. Cynthia Fabregas, and Dr. Dom Fabregas. Ayan, mga kasama natin sa Christian Medical sa Back to the Bible, second floor. At kasama din nila sila Ate Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Linda Superable. Maraming salamat din sa mga kasama natin sa broadcast, sa agapay natin dito sa Bukawi Transmitter site. Sila Prodtech Nat Peralta, Benjo Morano, Reggie Villena. Ang RTV team natin, sila Eileen Valdez, Buen Balatukan, Angela Kalayag. Sa ating mga engineer, sila Engineer JV Tabua, Chris Molina, Michael Lopez, at Kayla Escalante. Salamat sa inyo na nakikinig dito sa Heartline. At tayo magpapatuloy pa. Starting Monday to Friday, talagang meron pa tayong tuloy-tuloy na programa from 9:30 p.m. hanggang 11 p.m. At magkita-kita po tayo muli next Friday sa Friday Heartline edition. At tayo ay nakakapag-reach out sa mga tao dyan sa inyo. God bless you ho sa lahat sa inyo. At tayo magpapatuloy sa biyaya ng Panginoon. Tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas under ng pangangasiwa ng Far East Broadcasting Corporation. Good evening! Merry Christmas sa inyo, malapit na. Kaya bantay-bantay ang inyong mga budget. Magkita-kita po tayo next week. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.